speaker is actually a CPA by profession, okay? And siya po ay dating financial advisor at dati rin pong banker, okay? But now she's an entrepreneur and she's been doing this business for quite some time na rin po, okay? So, siya na po ang magkukwento ng kanyang background and siya na rin po yung magpapakilala nitong dropshipping business namin sa inyo, okay? So with that, I'd like to welcome Miss Christy Arca. Hi, thank you so much, Miss Patricia, for that kind introduction. So, good evening, everyone. Marami pong salamat sa inyong pag-plug in sa ating webinar tonight. No? So, we acknowledge and shout out po yung sa ating mga guests, no? Dahil for saying yes dun sa mga nag-invite po sa inyo tonight. No? So, ang sa ngayon ay gusto natin syempre ay hindi masayang po yung ating precious time, no? So we hope po that we can add value to you sa gabi pong ito, no? So ayan, so let me share my screen. Okay. Yan. So okay, konting background lang po, no? I'm a CPA po by profession. And I used to work in a corporate world. Ang first job ko po was in a bank. Dati po akong naging internal auditor po ng bangko, and then I moved to from auditing department, na-move po ako to accounting division, and yung last position ko po dyan sa bangko as a manager was head of reconciliation department. And I also shifted my career to another financial institution, and this time sa Sun Life Financial naman po. Naging financial advisor po ako dyan. And truly na-enjoy ko po talaga yung aking time with Sun Life, but my family situation po changed, na yung husband ko nagkaroon po ng opportunity na and benefits na maisama po yung kanyang family while working abroad. So I decided to quit my career po and join him una sa Kuala Lumpur, Malaysia, then in Jakarta, Indonesia. And while I was in Jakarta po, doon naman po na-introduce sa akin yung opportunity po na i-share ko sa inyo. So, ang napatunayan ko lang po talaga doon, kahit saan pala nandoon, pwede pong magawa yung opportunity na i-share namin sa inyo. Katulad po ni Miss Patricia, no, nasa office siya, pero still doing this opportunity. Yan. So, kahit saan nandoon, and hindi mo kailangang alisan kung ano man yung work na meron ka ngayon, kung meron kang source of income ngayon, okay lang siya, no, na magdagdag tayo, hindi tayo magbabawas. So, hindi ka kailangang umalis dyan. So, yun, no? And gusto ko pong i-start yung aking sharing with this quote by Warren Buffett. No? Sabi niya, never depend on a single source of income. And I'm sure po na at some point, mag-agree po tayo dito sa kanyang quote na to. Dahil sa panahon po talaga ngayon, practical na meron pong tayong additional source of income, no? Practical po sa isang family of 4 or more na at least merong 2 sources of income. Practical na rin po na both husband and wife are working. Practical po na kapag isa lang yung source of income mo, practical na talaga maghanap ka ng additional source of income. And kahit na sabihin mong enough, no, pero hindi naman pandemic proof yung source of income mo ngayon. So maganda para i-consider na magkaroon tayo additional, no? Kasi talaga namang tinuruan tayo ng pandemic, no? Marami po noon na meron talagang source of income, pero dahil sa pandemic na wala po yon. So very important po yon. Dahil syempre ayaw nating matigil yung source of income natin, dahil naman ang expenses natin ay dire-diretso po yan, no? So yun po yung reality ng expenses, patuloy siyang tumataas. Wala nung, kumbaga nung unang panahon pa, no, 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago, wala naman po na dating mahal tapos naging mura, di ba? Usually po ay mura noon tapos pamahal na siya ng pamahal, no? So ang dami ng mahal na mga bilihin
dire-diretso po yan, mga groceries natin, tuition fees, no, sa mga rentals. Halos lahat po, no, tumataas po yung ating mga binibili as we age, at bumababa naman po yung purchasing power ng ating pera. So, ang tawag po dyan, inflation. So, ang nakakalungkot po ay hindi naman po sumasabay yung reality po ng income sa nakararami po, no? So, ganyan po yung sitwasyon ng marami na mas malaki po yung lumalabas kaysa pumapasok. So, dahil po dyan, anong nangyayari? Nagkakaroon po ng utang, no? So, ang goal po talaga natin, mas maganda na mas malaki yung income natin kesa dun sa expenses para meron po tayong savings, no? Pero pag ganyan po yung sitwasyon at cycle po yan, hindi po siya maganda, no? And hindi naman din po solusyon na tayo po ay magtitipid lang, no? Kailangan po talaga nating humanap ng additional source of income. So, yung ating po i-introduce ngayon talaga ay makakatulong sa atin para makapag-consider tayo. Baka ito yung isang bagay na pwede nating gawin, no, para magkaroon tayo ng additional source of income. And ayan, so meron pong dalawang types of income, yung tinatawag po na active income and passive income. Pag active income, aware po tayo dyan. Kasi 95% ng population po nandyan, no? Either employed or self-employed. Kapag active, ibig lang sabihin niya we're actively working to earn money. Kumbaga, tinitrade natin or in-exchange po natin yung ating working hours to earn money. So, dyan po sa active income, syempre no work, no pay. So, minsan, mas malaki po yung effort natin kaysa doon sa ating nagiging income. And ang isa pong realization din dyan, kahit gaano pa kalaki yung kinikita mo, when you stop working, then your income stops too. So, ganyan po siya, no? So, kahit nagtatrabaho tayo, hindi pa yung retirement time, pero just in case na nagkasakit po tayo, di ba? Naubos na yung ating vacation leave, naubos na yung sick leave natin. So, mag-stop na rin po yung ating kita, di ba? No work, no pay po tayo. So, yun po yung makikita natin dyan sa active income kasi kahit hindi man natin gusto, and time will come din naman na talagang hihinto tayo sa work. Pero marirealize po natin na let's say nagtrabaho ka up to 65 years old, and then kahit sabihin mo may naipon ka, no? Tapos hindi ka na mag-work. So syempre, dire-diretso pa rin yung ating expenses, no? Pero yung income natin nag-stop na. So yun po yung dyan sa active income. So as much as possible, maganda i-consider din po natin yung passive income. So paano po yung passive income? Passive income po, ibig lang sabihin yan, we're earning money even without our presence or kaya little supervision lang po. No? So, paano po tayo magkakaroon ng passive income? Mayroon pong dalawa na pwede po. Una, mag-invest po tayo through investment. No? So, mag-invest tayo sa mga businesses ng iba, mag-invest tayo sa stocks, no, or kaya sa mga real properties. Kumbaga, with a little supervision po, we will let our money work for us. So yun po, yung investment. Pero ibig sabihin yan, marami kang pera kasi may pang-invest ka. Pero since ang topic po natin ngayon ay additional source of income, so hindi po yan yung way na para tayo magkaroon ng passive income. Another way is through business. No? So bakit po business? Kasi through business, pwede po tayong maka-leverage. So ano po yung leverage? Ibig po sabihin yan, pwede po nating ma-multiply yung ating sarili, yung time natin, yung effort natin through other people. So through business, pwede pong mangyari yan. No? Meron po mga businesses na talagang makaka-leverage tayo. So kapag ka po ganito, at negosyante po dapat yung isip natin. No? Ang negosyante po, mag-isip po siya ay di bali na pong sa simula, medyo malaki po yung effort, kahit po konti lang yung income, pero ang goal po ay makabuild ng system. Na habang binibuild po yung system, doon po tayo nakaka-leverage, no? So, yan po yung maganda dito na habang nagbi-build tayo ng system, siyempre yung effort natin pwedeng kumukonti na, lumalaki na po yung income natin. Darating yung time na yung income tsaka effort ay parehas na siya, and time will come din, no, kapag kadire-diretso nag-autopilot na po yung negosyo natin, time will come na konti na lang effort natin, pero yung ating po income dire-diretso. So yan po siya, no, yan po yung maganda, no, sa
business na makaka-leverage po tayo. So, ito po yung gusto namin i-share sa inyo. No? Isang business, it's a global direct selling business. So literally po, global po siya, meaning kahit saan ka nandun ngayon, pwede mong magawa itong negosyo na to. Hindi lamang limited dun sa bansa kung saan ka nandun ngayon, kundi in different countries worldwide. No? Pwede po nating magawa. At itong business na to ay merong dropshipping concept. Yung kanina pa natin piniplay na video. So ibig lang pong sabihin yan, dahil meron po tayong partner company, kapag ka po ginagawa mo tong negosyo na to, meron kang website na kung saan yun pong customer, pino-forward mo yung order niya to the supplier. And then yung supplier po ay siyang magdi-deliver po ng um, products doon po sa customer. Then the supplier will pay you. No? So using yung website na galing po doon sa supplier, ganun po natin siya ginagawa. Pero very important po dito na consider po natin yung partner company. Na dapat po talaga yung partner company natin, pag ganito po yung atin pong negosyo, ay isang reputable company, isang company po na financially stable, meron pong quality products na kung saan ayaw po natin kasing mapahiya no kapag ka po i-dropship natin yung products. So ang gusto po natin ay ano po quality po yung products na atin po um, i i-ship no para yan no. So para quality po yung products, and then yung atin pong yung atin pong produkto na isiniship ay, sorry po. Yan. So, yung products po na siniship natin, dapat talaga ay quality, no, para hindi po talaga tayo mapapahiya doon sa atin pong pinagde-deliveran ng ating product. Kasi gusto natin sustainable yung ating negosyo. Yan. So, having said that, ito po yung ating partner company, Usana. So, I'm sure po marami po sa atin dito nakadinig na po ng Usana. But do you know how dropshipping works in Usana? So, ito po yung i-explain natin sa inyo. So, makinig lang po kayo. Ang Usana po is a cellular nutrition company and has been around for more than 30 years. To be exact, it's 33 years na po, and operating po in 27 countries worldwide. Ang maganda pa po sa Usana, it's publicly listed and traded sa New York Stock Exchange. So, ito pong company na to hindi po basta-basta, no? Kumbaga, part siya ng mga giant corporations, no? Tulad ng Google, Amazon, so Apple, no? So ganyan po, no? Napaka stable po ng ating company. At siya po mismo yung nagmamanufacture ng kanyang products, no, sa kanyang state-of-the-art manufacturing facility sa Salt Lake City, Utah, USA. Yan, dito po, no, napakalaki po niyan. Diyan po yan minamanufacture lahat ng products ng Usana. Parang twice po ng MOA yung laki niyan. Ayan, so dito po sa mga bansang ito, pwede po nating i-dropship yung ating products. So let's say meron po tayong kakilala sa um, Australia, no? So, mabibili po na ating customer or ng brand partner po natin in Australian dollar yung ating products. And yung Australia, Usana po ang siyang magdi-deliver po ng products sa kanila. So, ganun po siya. And ang maganda po sa ating pong negosyo, na-address po natin yung two major concerns ng tao, which is health and finances. Kasi wala naman pong tao na ayaw maging healthy, di po ba? So, lahat naman ng tao gustong maging healthy, ayaw magkasakit. No? So, kapag ito po yung ating negosyo at ginagamit natin yung products natin, so nagiging healthy po tayo. And at the same time, nakakatulong din po tayo sa iba na maging healthy din po. And also, syempre meron tayong ma-introduce ng products na hindi lamang concern nila is yung mga products, kundi pwede rin tayong makatulong sa kanila sa finances.
So ito po yung reality po, no? Di po ba lahat tayo nakaka-experience mas stress, no? So today, pwede po bang pakitype niyo yung stress? So at least, no, meron po kayong participation dyan, no? So pakitype niyo po yung stress, no? Talagang stress is real, no? Lahat po tayo naka-experience yan. Alam niyo po ba, pag na-experience kasi natin yan, syempre, meron din po yung effect, no, sa ating pong katawan. Ayan, so pag lumalabas tayo ng bahay natin, may pollution. Kapag ka nasa loob ng bahay, meron po namang radiation dahil sa ating mga gadgets at sa ating pong mga home appliances na rin, di po ba? And yung mga kinakain natin, hindi na talaga kasing healthy tulad ng dati dahil sa mga farming practices. And at the same time, masasabi po natin dahil yung mga sa lifestyle natin, yung mga kinakain natin na rin, hindi na rin napaka-healthy, no? Marami sa kinakain natin too salty, no? Too sweet, mga fatty na pagkain, na overfed tayo pero undernourished, no? Ganyan po yung nagiging sitwasyon natin. And yung mga factors pong ito ay nakakaapekto po talaga sa ating mga body cells, no? Kasi yung katawan natin, made up of cells po siya. And naapektuhan po siya. In a way na hindi po maganda, no? So, ito po yung mga sakit na idudulot kapag ka po tayo po ay nasisira po yung ating mga cells katulad po nung nakita nating kanina na mga factors. And ito po yun, no? Heart disease, stroke, diabetes, cancer, respiratory disease, and chronic kidney disease. And I'm sure po na ano po, may kakilala tayo kung di man mismo sa ating family, meron tayong kakilala po na meron ganitong mga sakit. Ang tawag po dyan ay degenerative diseases. Hindi po siya nakukuha overnight, nakukuha po siya over time dahil nga po sa lifestyle. Kaya lifestyle diseases din po ang tawag dyan. And ang sabi po ng World Health Organization, ito po yung leading causes of death worldwide before, during, and after pandemic. So, ibig sabihin, talagang, ano po ito, ito talaga yung ano, yung na-experience ng nakakarami at kailangan natin pong matulungan. And sabi din po ni Dr. Linus Pauling, according sa research po, nearly all diseases can be traced to a nutritional deficiency. So halos daw po talaga lang ng sakit. Pag talagang binusisi mo siya, ang dahilan po niyan talaga, nutritional deficiency. Naapektuhan po yung ating mga body cells. So ano pong solusyon? We have to bridge that nutrition gap with proper supplementation, no? So kung nutrition pala yung problem, so dapat nutrition din po yung ating solusyon. So ang tanong, why USANA, no? So ang dami naman po kasing supplements in the market. Bakit po USANA? What's the USANA difference? USANA po is backed by science, backed by research po talaga ang USANA. And ito po yung 5 tanong na dapat po nasasagot ng yes pag pipili tayo ng supplements, no? Dapat ang tatanungin natin, is it complete? Kasi baka isa o dalawang nutrients lang yan. Is it balanced? Dapat po right combination ng essential nutrients para ma-enjoy ng katawan natin yung synergistic benefits po ng iba-ibang nutrients. And is it potent? Meaning, is it effective? Para maging effective po siya, dapat in the right amount, not too much or not too little na ineffective. And also, is it bioavailable? Ang ibig po sabihin niyan ay na-absorb ba ng katawan natin up to the cells yung atin po iti-take na supplements. And is it safe? No, ibig sabihin, hindi ba ito nakaka-apekto sa ating mga body organs kapag tinitake natin siya ng matagal na? So, for long-term use. Di po ba? So, ito po yung 5 tanong, no? So, madalas kasi sa atin, minsan nagtatanong tayo, yung presyo lang, no? But, price is what we pay, value is what we get. So, ito po yung 5 tanong dapat natin, no? Kapag tayo ay mamimili ng supplements. And I'm happy to say that Yusana, ang answer po natin dyan sa USANA ay yes. No? Yes, complete. Yes, potent, meaning effective. Yes, bioavailable, meaning na-absorb ng katawan. Yes, balance. And yes, safe. Yan. So, yun po yung maganda sa atin. And hindi lang po sinasabi natin yan. Ang maganda pa, meron pong third-party research. No? Isang book po ito, NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements, na pinapatunayan po na napakahusay po na ating product. So, ito pong book na to, nabibili lang po yan sa National Bookstore or kaya sa Amazon, sa online.
Ito po, kinumpare po nila yung 1,600 supplements, ginamitan po nila ng criteria, 16 health support criteria. So, tinignan nila yung completeness, potency. Ayan. So, gusto ko lang emphasize yung number 16, yung potential toxicity, tinignan din nila. Ayan. So, at tapos nirate po nila na parang hotel, no? 1 star to 5 stars. Yan. So, syempre, kung di naman natin issue yung money, di ba? Magstay talaga tayo sa 5-star hotel. So, ang maganda po dito, Usana got the highest rating po uli na 5-star. Yan. So, 5-star po ang nakuha ng ating produkto, yung flagship product ng Usana. And ang maganda pa, 96.1 yung kanyang score dun sa absorbability sa katawan natin. And very important po talaga dahil gusto nating tulungan yung ating mga cells, so kailangan ma-absorb siya ng cells natin. So 96.1%. So yung iba pong mga company nakita natin dyan, so yan din po yung mga kilalang company pero nandyan din po yung rate ng absorbability sa katawan. Diba? And the higher the absorbability, the lower the toxicity. So, syempre, pipiliin na natin yung less ang toxicity or walang toxicity and then na-absorb siya ng katawan natin. So, yun sana po yan, no? Yung cell essentials natin. Kaya po talaga na-award din siya ng Platinum Plus dahil talagang yung pagkakagawa sa kanya parang gamot na, no? So, very effective. Yung nutrients na natatanggap talaga natin, na-address na yung vitamin deficiency natin. Okay? So, Um, ang dahilan po niyan ay nag-start po talaga yan with Wadman's vision. So, yung atin pong scientist, si Dr. Myron Wells, no? Napaka-noble po ng kanyang dream. Ang sabi niya, I dream of a world free from pain and suffering. I dream of a world free from disease. And that Usana family will be the healthiest family on earth. No? Napaka-noble po talaga ng kanyang vision. Talagang gusto niyang makatulong sa marami. Nakita naman natin kanina, ang dami talaga mga sakit na makikreate, no, kapag ka po nasira po yung ating mga cells. Yan. So, ang inyo sana, ito po talaga yung goal natin to keep human cells healthy. And ang maganda pa po, no, I'm very proud na yung sana masasabi ko po na um, the only nutritional company in the world po na nag-hire po ng 150 plus scientists on staff po yan, no? Doing research and development dun po sa ating manufacturing facility. Meron po siyang partnership sa mga different research institutions across the globe para tiyakin po na yung latest innovation na sa USANA po. So, ganun po, no, kaganda. So, ito po yung partner company natin. So, sinasabi nito sa atin na yung sustainable talaga yung negosyo natin. No? Mga seryoso po yung ating mga scientists talaga na tulungan tayo na mag-come up with a quality nutritional supplements. Yan. So, no wonder po na napakarami po, thousands of elite athletes and Olympians worldwide ang gumagamit po ng ating produkto because they trust the quality and safety po na ating products. And ang isa pa po, ang nakaka-proud po ay yung pong Euromonitor International, isang London-based market research firm, ay in-award po ang USANA for 7 consecutive years na po the #1 dietary supplements in the Philippines. Yan, no? So nakaka-proud po siya na yung company, partner company natin ay na-award po talaga, no, sa ganito. And ito po yung flagship product ng USANA, no? It's called Cell Essentials. It comes in 2 bottles. Yan. So, Cell Essentials po, meron po siyang 3 actions po, no, ginagawa sa atin. No? Ninonourish niyo po yung ating mga cells, finifeed niya yung cells natin, pinuprotection na from free radicals, and nire-renew niya po yung ating mga damaged cells. And ang dami pong laman nito, yung kumpleto pong kailangan nating vitamins, minerals, antioxidants, na totoo pong na-absorb na ating katawan. And dahil po na-absorb ng ating katawan, tinanggalan na po siya ng label na no approved therapeutic claim, no? So napakaganda po. And ang atin pong product din po na yan ay may intelligence technology na patent po sa USANA. So intelligence, meaning intelligent cells. In layman's term po, ang ibig lang pong sabihin niyan ay
ini-enhance niya yung communication po ng ating mga cells, yung communication po ng mga cells natin. So, parang sinasabi na ito pong mga tabletang ito ay nakikipag-usap na po sa ating mga body cells, no? So, yun po yung maganda sa ating products. And dahil nga po ganyan siya kaganda, meron po siyang 5 observable benefits na kapag tinake po natin, talagang immediate po yung result, no? So, dun po sa mga nakapag-take na, no, pwede po bang pakitype nyo sa chat box? Ano po yung favorite na ah, epekto po sa inyo ng self-essentials, no? Ako personally, yung quality sleep po. Although yan, na-experience ko po lahat yan, no? Pero ang pinaka-paborito ko po yung quality sleep, no? Na deep po yung sleep na kahit po minsan 4 hours lang yung tulog, pero paggising mo, you feel na ano ka, rejuvenated ka, no? Kumbaga, alam mo parang kumpleto pa rin yung naging tulog, no? So, yan po yung ma-appreciate natin dyan. And marami po tayong matutulungan dyan, no? Kasi marami, kumbaga sa bowel movement, no? Hindi regular, so pwede nating matulungan din po dyan. At yung hindi po madaling magkasakit din. Okay, so value for money po yung ating products. 2 bottles po yan. Lumalabas po na parang nasa 16.50 lang po per tablet. So, per pair po siya. So, isang pair po niya is nasa 33 pesos. Pero ang recommended ng Usana is at least 2 pairs a day. So, what is 66 pesos, no, for our health daily? So, mas mahal pa nga po yung mga coffee, no, milk tea na naiinom natin. Pero ito po talaga, ang dami po niyang laman na vitamins, minerals, antioxidants na meron pang intelligence technology. Di po ba? So, kapag sa iba, actually, ay mas mapapamahal pa tayo kasi wala ni isa po dyan na kayang tapatan po yung laman ng ating cell essentials. Ang dami pong laman nito na talagang sigurado pong makakarating sa ating katawan. And kapag naman po talaga health ang pag-uusapan, ay talagang pinag-iimbesan po natin yan. Di po ba? Kasi it's either we spend now or we will spend so much later. And ayaw po natin yan. No? Kapag hindi natin binigyan ng pansin yung pangangailangan ng katawan natin, no? Kasi kung magte-take ka lang din ng supplements, dapat siguraduhin na natin doon sa nag-iisang katawan natin na ang ibibigay natin dito yung quality na. Kasi gusto nating tulungan yung mga nadadamage sa cells natin, di ba? At ayaw nating magkasakit. So, yung best na yung ibibigay natin. 'Di ba? So, pag may sasakyan nga tayo, gusto natin may protection yung sasakyan natin, yung cellphone natin, 'di ba? So, very important yung nag-iisang katawan natin, bigyan din natin ng protection. And one way na pwede natin gawin yan is through quality nutritionals. Yan. So, inyo sana, true health is true wealth. So, totoo lang po talaga. Masasabi nating kayamanan na po yung kalusugan. And true health begins with Cellsentials. Yan, yung flagship product po natin na kumpleto na pong lahat yan. Pero syempre, personalized nutrition po ang Usana. Iba-iba po yung ating mga health needs. So, depende po sa ating health needs. Meron din po tayong mga optimizers na pwede po nating uh, ma-take din po together with Cellsentials. So let's say gusto nating tulungan yung ating liver, meron po tayong Hepasil, gusto nating tulungan yung bones natin, meron tayong Magnical, gusto nating tulungan po yung ating heart, no, yung mga muscles natin, yung blood circulation natin, meron po tayong diyan, meron din po tayo for brain, for eyes, no, for cholesterol, meron din tayo for gut health, and skincare din po, no, kasi Usana is helping us from inside out. So, lahat po ito, no, ng mga products ng Usana and many more, depende po sa ating health needs, pwede po tayong matulungan. And hindi po nabibili sa mga retail store po ang Usana products, no? Kasi hindi po siya katulad ng traditional business na from the manufacturing plant to consumer, ang dami-daming dinadaanan. Usana po is direct to consumer marketing. So, kapag Usana, mabibili po natin to. Una, kung direct po tayo sa Usana, kakaroon po tayo ng ID as a customer, no? Or kung gusto rin naman nating hindi lang maka-avail po ng discount, kundi gusto rin nating kumita on the side. So, as brand partner po. So, dalawa po yung membership sa Usana as customer and as brand partner.
So just in case lang po na i-decide natin na maging brand partner, kasi ang topic natin ngayon is dropshipping, gusto natin ng additional source of income. So just in case po na brand partner, so bibigyan po tayo ng Usana ng website. And then pwede na po tayong mag-connect sa mga prepaid customer, yung mga gusto lang maka-discount ng product. So direct sila sa Usana, but they will use your website po para maging member din po sila sa Usana. So meron din po tayong mako-connect na mga brand partners na gusto rin pong gawin yung negosyo. So para-parehas lang po nating nakukuha yung products ng discounted and factory price. So paano po tayo kikita? Kikita po tayo through product points. No? Lahat po ng products ng Usana may corresponding points. Yung points po na yon ay nagiging dollar. So ito po ang maganda sa ating negosyo. No? Kapag ka po tayo ay may website na, nakakonect na po tayo sa mga customers at saka brand partners. So, syempre yung mga nakakonect sa atin, magkakaroon din sila ng sarili nilang website, no? Yung mga brand partner, makakonect din po sila sa iba pang mga brand partner na posible na hindi natin kakilala. And lahat po yan, bumibili ng products. Lahat po ng products may points. So, ito po yung sinasabi natin na nakaka-leverage tayo sa negosyong ito. Namumultiply po natin yung ating sarili. And ang maganda po dito, global po. So, hindi limited sa bansa kung saan ka nandun. Kasi online pwede nating magawa yung negosyo. Basta lang meron kang stable internet connection, meron kang gadgets, no? Buhay yung negosyo mo. So, kahit saan naroon, literally, no, it's a mobile business. Pwede po nating magawa and global. Okay? So, pwede po ba nating pakitype sa ating pong chat box global. Yan. So, yan. Thank you po sa mga nagpa-participate. So ngayon, paano po tayo mag-start ng negosyo? Actually, we just need to shop products, no? So magbibili lang po tayo ng products. So ngayon po, para sa nutritionals, meron po tayong Usana Energy Kit, no? Nasa 22,590 po yan. Yan. So nandiyan na po yung mga most saleable products po ng Usana. Pagka binili po natin yan, no? Ito po yung nutritional. So, meron po dalawang packages. Ito po yung una. Pangalawa po yung Celavive Starter Kit. So, ito naman po yung skincare products ng Usana. So, pwede rin po tayong mag-start ng negosyo by buying skincare products. So, 22,590 po yan. So, either nutritionals or skincare products. So, paano po tayo kikita dito? Yan. So, meron pong tatlong component po yung atin pong pagkita po dito sa negosyo, yung share, grow, at saka lead. So, i-discuss ko po up to grow. So, yung una po, yung new sales bonus. Yan. So, dito po, kikita po tayo ng 10% on every new enrollees order for 26 weeks or 6 months. So, paano po yan? So, let's say, pag meron po tayong naging brand partner po na bumili po siya ng energy kit or ng skincare package, nasa 200 points po kasi yon. So 10% po nung binili niyang yon, yun po yung ating commission. So $20 po yan. Ang maganda po for 6 months, no? So 26 weeks na bumibili siya ng products, meron po tayo 10% doon. So $20 for every 200 points na bibili niya. And ang maganda po sa Usana, ngayon, no, actually until ano na lang to, this week, no, until Saturday, meron pong promotion ang Usana na global double new sales bonus. No? Pero ang maganda po, ma-enroll natin up to December 13, pero ma-enjoy po natin yung bonus for 26 weeks pa din. So for 6 months, doble pa rin po yung ating kita. So kung makakapag-start po tayo kaagad and makakapagpa-join din po tayo, ma-enjoy po natin yan. So kausapin nyo na lang po yung nag-invite sa inyo later, no, kung paano po ma-avail po yung bonus na yan. So umpisa pa lang, ang dami na pong bonuses dito. And ang another po is yung milestone bonus. Ito po naman yung first 3 months natin sa negosyo, pwede po tayo magkaroon din ng additional bonus. No? So, first month, pwede na tayong merong 50 additional dollars. And the next month po, $100. And
sa ka-third month natin, $150. Basta po, yung po ating mga points, umaabot po dun sa mga designated na na amount na kailangan po nating ma-reach. Yan. So, yan po yun, no? And then, para sa base commission naman po, syempre, ang ating pong maging commission dito ay based po doon sa global points, no? Na ating negosyo. Group sales points po. So, meron po tayong cut-off from Saturday to Saturday. So, yung system na po ang gumagawa niyan. So, let's say, in one particular week po, yung left side natin, meron tayong 400 sales points. Group po yan, no? And then doon sa right natin, meron tayong 300 points. Hindi lang tayo, di ba? Sabi ko nga, nakaka-leverage tayo dito. Pwedeng personal sales natin or kaya yung mga napa-join din natin, yung mga partner natin, yung mga customers natin na bumibili ng products. So let's say in one particular week, babayaran tayo ng isa na doon sa small side. So in this case, 300 times 20%, $60 po yan. Times 55, so 3,300. So yun po yung additional income natin for that particular week kung ganito po yung points na na-collect natin in a week. Yan. So this is on top of your milestone bonus, no, at saka new sales bonus. Another way po ito. And syempre, sample lang po yan, no? Pwede rin namang maging 4,000 instead na 400, pwedeng 3,000 instead na 300. So, depende po syempre dun sa sipag natin, no, sa negosyong ito. So, it's a fair business po. Mas masipag po tayo na mag-share, mas marami po tayong matulungan, mapa-join, mas malaki po yung ating kikitain. So from 3,300, pwede pong maging 33,000 in 1 week. And pwede pa pong mas malaki dyan. Yan. So another po is yung matching bonus. Ito naman po is 10% po ng mga personally ma-sponsor natin na mag-join po sa business. So let's say ito po yung 5 na kayo po yung nagpa-join na tulungan mo silang kumita rin. So let's say in a particular week, kumikita na sila $1,000, no? So ang total, let's say 4,000. So 10% po ng 4,000, yun po yung additional bonus natin, no? That's $400 on top of your base commission, new sales bonus, and milestone bonus. Yan, di po ba napakaganda? Pwede nyo pong pakitype, matching bonus. Yan. So gusto natin yan kapag tayo ay magninegosyo. Yan. So ang maganda pa po dito ay meron pang pa-travel incentive ang USANA. At ang travel incentive po ng USANA ay hindi basta-basta, no? Sa mga talaga exciting destination siya and good for two po, all expense paid sa mga 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 5-star hotels po yan. Yan. So napakaganda po, no? Tayo na po yung kikita, meron pa tayong additional na travel. And ito pa po, no? Ang maganda pa sa ating negosyo ay yung pong tinatawag na subscribe and save, no? Di po ba, kailan ba tayo nagsusubscribe, di ba? Kapag nasisiyahan po tayo sa mga products, sa mga services, di ba? So sa iyo sana, kapag ka po tayo ay nag-subscribe sa mga favorite nating products, bumili tayo ng products on a weekend, meron po tayong additional 10% discount from at prepared price, no? From dun sa factory price, babawasan pa siya na additional 10%. So, kung customer ka lang, wala namang minimum purchase. Pero kung brand partner ka, ginagawa mo yung negosyo, sabi ng USANA, kitain mo na yung gusto mong kitain week after week, no? Kasi merong 4 weeks in a month. At least for once a month, no, ay bili ka ng products, no, na worth 200 points. So actually, parang for personal consumption yan, no? Sa amin, talaga nakakabili kami ng ganyang points for personal consumption. Yan na rin yung pinaka-rolling capital natin sa negosyo. Kasi syempre, kung naubos na yung ating first purchase, di ba? So, bibili tayo para meron tayong continuously na consume and at the same time, para continuously na share natin yung negosyo. So, think long term. Kapag ginagawa natin yung negosyo, di ba posible naman magkaroon tayo ng 25 people left and right, na hindi naman lahat po tayo yung nagpa-join sa kanila. Di ba? So, just in case in one particular week, may 25 people left and right buying 200 points of products na ginagawa nila yung negosyo, that's 5,000 points.
So anong sinasabi po niyan? Doon pa lang sa weekend, pag tinali po yun ng system, yung 5,000 points times 20%, meron ka ng $1,000. So, yun po yung maganda dito, no? So, kung titingnan natin, talagang tatrabahuin natin yung negosyo, pwede po talaga magkaroon din ng tinatawag na passive income. Kasi nasa organization na natin itong mga taong ito na bumibili po continuously ng products. So, hindi lamang tayo nakaka-leverage, nagkakaroon pa tayo ng passive income. So, ang maganda pa sa ating negosyo po ay inheritable. So, lahat ng paghihirapan natin dito, hindi po talaga masasayang kasi pwede po nating ipasa to the next generation. Yan. Katulad po naman nakita natin sa photo, no, na ipasa na po talaga nila yan. So, yan po. And one common thing po, no, sa Usana na gusto po talaga ng mga both consumer at saka brand partner yung fast results. No? So, syempre gusto ng mga consumer na makita yung past results sa mga products na kinoconsume nila. And syempre, kapag nagninegosyo kayo yung mga brand partners, gusto rin nilang makita yung fast results doon sa kanilang negosyo. So, yan, di ba napakaganda po? Pwede niyo pong pakitype, amazing opportunity. Yan. Nandyan pa po kayo. Amazing opportunity. Talaga ang Usana kasi fast results po siya, either consumer ka or brand partner ka. And sabi po ni Richard Branson, if someone offers you an amazing opportunity tulad po ng Usana and you're not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. No? Kasi kung nakikita mo naman na napakaganda talaga ng opportunity and hindi ka lang sure, magagawa ko ba to? Kaya ko ba to? May tutulong ba sa akin? So for sure po, no, yung pong taong nag-invite sa iyo dito, meron pong magandang plano yan sa iyo. And dito po sa negosyong ito, you're in a business for yourself but not by yourself, no? So maraming tutulong sa iyo dito basta coachable ka lang, maraming pwedeng tumulong na coaches and mentors sa negosyong ito. And magiging part ka din ng team, no, na kung saan talaga tutulong po sa atin, no, sa ating growth sa negosyong ito. So, sa Team Core Edge po. And yun po, no, ang sabi ko lang, saan mo nakikita yung sarili mo? Consumer ka ba ng world-class nutritionals and skincare products, retailer, or business builder? So I suggest you talk to the person who invited you in this Zoom meeting. Yan. Thank you, everyone. That's all for me. Back to you, Coach Patricia. Thank you. Ayan, wait lang. Ako po ay mobile right now. Thank you, Coach Christy. Salamat po. Um, ayan. Coach Lyra, can you help po? Ako ay nasa daan lang po, on my way home. Ayan, pasensya na. Ayan, all right. Thank you so much again, Coach Christy. So can we type in the chat box? Ayan. Thank you, Coach Christy. All right. So, grabe, di ba? Talagang nakuha natin ang full gist ng business. But for sure, some of you, kahit na parang malinaw naman siya with how Coach Christy presented yung opportunity, for sure yung iba, may mga questions pa din. Tama ba? Yung may mga iniisip pa rin kayo, like how do you go about it? How can you start? Is it really worth it, 'di ba, to start to begin with, 'di ba? So, yung questions ninyo, baka sakali yung ating second speaker, masagot niya na, okay? Just in case na meron pa rin hindi malinaw, hindi klaro, then at the end of the discussion, no, of the presentation ngayon, there will be a breakout room where you can talk to the person who invited you para mas klaro paano nyo masisimulan together, okay? But for now, let me call on our second guest speaker for this webinar para ipakita niya sa atin what lies ahead if we say yes on the business. Wala namang kaso kung products na gusto mo, kung more on retail lang ang na-capture mo, di ba? But if you want more in life, di ba? Then maybe, just maybe, it's about time, no? To consider yung business ng Yasana. And this person, grabe, sobrang amazing yung naging growth ng
business niya dito sa USANA. So, she graduated Bachelor of Arts in Management, major in Industrial Management. She's a former OFW sa Saitama, Ken, Japan. So, Japan, no? Sagot sa kahirapan. Pero, bakit right now, di ba? Nasa USANA siya. So, ibig sabihin, pwede pala kahit nandito sa Pilipinas, di ba? Maging sagot sa kahirapan ng opportunity na nandito present in the Philippines. Okay? She's a former warehouse department manager and a certified life coach. So, in USANA, she is an elite circle member, a leadership summit qualifier. She's been to cruise already, no? All paid for by USANA. So nabanggit ni Coach Christy yun kanina yung travel incentive, di ba? On top of all the many ways of earnings natin sa USANA. And she's a million peso achiever and a gold director. Pag gold director po, ibig sabihin kumita na yan ng $1,000 in a week in 4 consecutive weeks. So that's $4,000 in 1 month or roughly in peso, mga 200,000. Okay? So, if that's something na malaki, okay, yung impact sa buhay mo, then listen, di ba? Focus ka ngayon para mas maintindihan mo ano yung pwedeng ibigay pa ng opportunity ng USANA. Alright, so without further ado, let me call on our second guest speaker. Welcome to our webinar, Coach Alma Dalagan. Hello, Coach. Hi, good evening. Can you hear me loud and clear? Yes, Coach. Okay, so guys, kamusta kayo? It's been 9, magna-9 na. Okay pa kayo? Kumain na po ba sila? Hi, Miss Jonna. Yan. So, kumain na. Okay lang. Sa mga hindi pa po kumakain, okay lang po yan. Okay, mas mahalaga po to, mas mabubusog po kayo dito. 'Di ba? So anyway, thank you for the opportunity dito na ma-share po sa inyo. Okay, so nakita niyo naman po 'di ba yung buong concept na diniscuss kanina ni Coach Christy? Grabe, amazing opportunity. Sabi niya nga po, 'di ba? Sobrang amazing. Okay, thank you din Miss Lyra for the intro, for the intro, pagpapakilala po sa akin. So anyway, hindi ko na po patatagalin. So, andito lang po ako siguro. Baka meron po sa inyong iba na nagtatanong, totoo kaya itong USANA? Okay kaya siya? Maganda kaya talaga siyang opportunity? Alam niyo, dun sa mga first time po na nandirito or mga guest, I can say, pwede niyo po, katulad niyo lang din po ako noon na naging guest din po. Tapos natanong ko din po sa sarili ko yan na totoo po kaya ang USANA? Talaga po kayang mangyayari yan sa akin? Yung mga sinasabi nilang dollars, totoo kaya yun? Yung kikita daw po ng mga $1,000 or imagine that, 50,000, 58,000 or 56, 55,000 in a week. Sabi ko, too good to be true siya, di ba? Pero alam niyo po ba, pwede niyo po siyang tignan, yung shinare po sa inyo ni Ma'am Christy, pwede niyo po siyang tignan as gastos. Pwede niyo din po siyang tignan as blessings po. Kasi ako naniniwala po ako na everything happens for a purpose or everything happens for a reason. So, hindi po kayo napunta dito ng wala po siyang purpose o tsamba lang na tinatawag. Definitely may purpose. So, sige po, share ko po yung screen para at least ma-share ko po sa inyo paano po ako napunta sa USANA. So, mabilis lang po ako. Okay? Para at least hindi po kayo mainip. Pero, i-grasp nyo po lahat. Ano po nakikita nyo sa screen? Nakaano Coach, siya, Coach, yung may presenter note. Okay. Sige, wait lang Naka-ano siya na may presenter. No, sige, ito na lang. Para at least ano na. Okay. So, uy, bakit hindi ko kayo nakikita? Nakikita niyo po ako? Yes po, Coach. Okay. So, kayo yung hindi ko naman nakikita right now. Nakikita ko yung buong screen ko. So, anyway, sige. Ang nakikita niyo po is yung Toyota. Tama po ba? Wala pa po sa screen.
pa-reshare na lang po. Okay, wait lang ha. Saglit po. Wait lang po. Sorry, live po. Bakit hindi siya nag-work? Wait lang po. Yes, live na live. Walang AI, coach. Kaya nga, hindi ko alam kung bakit. 'Di ba? So, pasensya na po live lang po tayo. Okay, sige. Ayan. So, Ayan, okay na po. Yes. okay na po. Sige po. Yan, kita niyo na po? Yes po. Okay, so pakilala lang po ako sa inyo na mabilis. Tama po si Ma'am Lyra na that's all my background. Okay, so kung tatanungin niyo ako, ilang edad ko na, next question na po tayo doon. Pero mamaya mako-compute niya, okay? So, ito po yung mga pinanggalingan kong work before I do Usana. Okay, so first work ko is Toyota. O di syempre, di ba maganda pong trabaho, maganda pong kumpanya. Sabi po nila malaki ang sweldo dahil malaking company. Pero definitely, hindi naman po siya ganun kalaki. So dahil nga po, naghahanap po ako ng maganda pa pong opportunity. So I work sa Japan as a factory worker. So dito ko din na-realize na even though graduate ako ng industrial, wala po talaga siya sa tinapos natin. Basta malaki ang kita, legal, moral at ethical, papasukin po talaga natin. Yun nga lang, mabilis lang po ako diyan kasi yung parents ko, bunso po ako sa aming 4 na magkakapatid. So yung parents ko, medyo may edad na po noon, gusto niya po nila umuwi ako. So malaki yung kinikita ko diyan, nasa 6 digit kasi nasa 25 lapad po per month. Dati po ang palitan nun is nasa 5,000 isang lapad. So malaki po siya. Pero yun nga lang po, yung time na hindi ko po kasama yung parents ko o yung family, is something na hindi po siya kayang bayaran ng money. Sabi ng parents ko sa akin, syempre 'di ba naho-homesick ka kaya ka nga pumunta sa ibang bansa para kumita ng malaki, 'di ba? Tapos sasabihin ng mother ko, "Alma, oo nga kumikita ka ng malaki, baka pag-uwi mo naman dito wala na kami." So siyempre ikaw mapapaisip ka. Sabi niya, "Graduate ka naman, why not humanap ka na lang ng magandang opportunity." So in short, na-hired ako ng Unilab, nagpapataas ka pa din ng market value. So ang last work ko po is sa M. Louvillier as a warehouse department manager. Sasabihin niyo kababaeng tao, 'di ba, nasa warehouse. Ako lang po yung mag-isang babae sa warehouse. I'm handling the whole Luzon. I have sub 11 warehouses sa buong Luzon. Medyo toxic po talaga siya. Sobrang toxic, sobrang stressful, 'di ba? So, ngayon, so paano ako napunta siguro dito sa opportunity na 'to? Unfortunately, yan ako nun. So unfortunately, my eldest brother got heart attack. So yung parents ko, both them namatay sa heart attack. So medyo nagkaroon kami ng matinding financial turmoil, kaya talagang malaki yung realization ko pagdating sa health. Kasi magkakasunod sila, year after a year after a year. So yung lahat ng mga napundar ng parents ko, alam mo yun, naubos nila just to regain their health. So sabi ko, ayoko ng gano'n, yung mga business namin. So may fish pond kami po dito sa Bulacan. So kaya lagi kong joke na sunog yung fish pond namin, 'di ba? Kasi nawala, naibenta po lahat. Tas lahat ng ipon nabaon-baon pa po sa utang. So dun ko na-realize, we're willing to work for the rest of our life, pero pagdating ng pagtanda natin, willing din po tayong ilabas lahat just to regain our health. Pero na-neglect natin ng mahabang panahon na hindi natin pinagtutuunan. Tas unfortunately, si kuya ko also got heart attack. Imagine that, sabi ng doktor namin sa Chinese Gen, kailangan siyang mapa-angioplasty, 3 stent. So it takes million. Kamamatay lang both my parents. So wala talaga kami. Baon na sa utang. So in short, inilabas ko siya kahit hindi ko po siya napa-angioplasty. Kasi bakit? Yung 1 week namin bill sa Chinese Gen, pumalo po siya ng 292,000. So 'di ba sobrang laki? That's the realization that talagang na-realize ko. So sabi ko no'n, since bigla ako na-switch as a breadwinner, kahit bunso po ako para ako naging panganay, I ask myself, since I'm the head of the family right now, 'di ba, okey pa kaya yung health ko? What if, ang naisip ko, what if ako kaya yung magkasakit? 'Di ba, masu-sustain ko pa kaya yung need ng family, 'di ba?
Kung yung current ba na ginagawa ko, makakabayad ba kami ng utang? Since I have 6-digit na utang, nakarating po sa London, madami pong loan. Kaya loan doon, di ba? Loan dito, loan doon. Di ba? Sabi ko, makakabayad kami ng utang. So, paano ko pa kaya makakuha yung pangarap ko? Ganong katagal? Di ba? So, tapos, ay, sorry. Okay. Wait po So, do I have job security or stable income ba? Yan yung mga naiisip ko since I'm the head of the family. Pag ba nagka-emergency or calamity, may enough funds ba kami? And then, mabagal siya. Until kailan ko po kaya kayang magtrabaho? So, when yung scenario ng buhay namin. Kasi bakit? Before po ako nagyusana, I be to corporate na for almost 10 years already na. So kung napapansin nyo, so eto sa mga nag-eempleyado po, I'm not against employment. So nung na-hit po kami ng realidad na emergency cases, yung savings ko is not enough para ipaggamot yung kuya ko ng 1 milyon. So sabi ko, ang nangyayari, lagi na lang tayong dumidiskarte. Magbabayad ng, mangungutang, tapos magbabayad ng utang, tapos yung sweldo mo, bago pa dumating sa kamay mo, hati-hati na, di ba? As in, dadaan lang siya talaga sa kamay mo kasi kuryente, tubig, pagkain, maintenance ng kapatid ko. So, yun yung realidad. Sabi ko, kung uulitin ko ulit yung 10 years of my life sa employment, narating ko na yung managerial position, okay yung sweldo ko bilang dalaga. Pero hindi siya kaya pang sustain pag may emergency o kaya pag may pangpamilya. Sabi ko, hindi mahirap siya na bubuhay ng isang magandang pamilya kung yun lang. Sabi ko, kung uulitin ko yung 10 years ko sa corporate, gano'n na lang kaya kailangan yung itataas? Gano'n kalaki yung itataas ng sweldo ko? Ang matindi, sabi nga kanina ni Ma'am Christy, di ba? Tumataas ang bilihin, pero hindi naman talaga tumataas yung sweldo. Right? So, ganun ko siya naisip, paulit-ulit lang. Papasok ka, kikita ka, magbabayad ka ng bills, minsan bibigyan mo ng reward yung sarili mo. Since kami may utang, bayad na lang ako ng utang, walang savings. Pag kinapos pa, mangungutang ka ulit. So, ganyan yung nangyayari. Tapos naisip ko, yung lifespan lang natin, guys, para makapagtrabaho is mula 20 years old hanggang 60 years old. Sabi ko, nakita ko na sa parents ko yun, hanggang 60 nagtrabaho sila, tapos pagdating nila ng 60, kulang pa yung inipon nila, pampagamot nila. So sabi ko, paano ko pa ma-enjoy yung buhay ko? Sabi ko, ayoko na hanggang 60 magtatrabaho ko. Tapos aasa ako sa pension, or iisipin ko, magnegosyo na lang kaya ako noon. Pagdating ko ng 60. So meaning, hindi pa din ako makakapagpahinga, hindi ko pa din ma-enjoy yung buhay ko. Bakit? Kasi kung may makuha man tayo na pension o kaya retirement fee, kapag hindi natin inirol yun, yung bills naman po hanggang nabubuhay tayo, tuloy lang. Pero, yung kita natin, once na hindi mo na nirol yung retirement fee mo o kaya yung pension mo, definitely, saglit lang po mauubos. Kaya ngayon ang batayan ko po ng sakit, ang isang sakit po dapat may 1 milyon ka. Lalo na sa panahon ngayon, kung gusto nating mabigyan ng magandang panlunas. Sabi ko, ayoko ng ganon. Kaya talagang naghahanap ako ng additional opportunity. Sabi ko, pwede ako mag-part-time, di ba? Kaso, nabasa ko po itong libro na to, which is The Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki, yung Active and Passive Income. Sabi niya, kapag ikaw is empleyado o kaya self-employed, tawag sa'yo is poor dad. Kasi bakit? Kasi naka-base lang po yung income natin, okay, sa bawat trabaho natin. Kapag hindi po tayo nagtrabaho, wala nang kita. Katulad ko po noon, empleyado. Sabi ko, hindi naman po habang panahon is kaya ko magtrabaho. Maybe ngayon malakas ako, bukas hindi na. And since I'm the head of the family, paano na yung pamilya ko? So sabi ko, gusto ko mag-switch to passive income or investors. So hindi ko po makita yung sarili ko sa investors kasi wala po akong pera. O kaya mag-business na lang po. Kaso ano pong klaseng business? Since may utang kami, sabi, nakita ko, different kind of business. Pag tumingin ka ng Jollibee, nasa 30 million. So sabi ko kagad, sino bang tao ang may 30 million?
'Di ba? So, wala naman akong ganyang kalaking, pang-capital. 'Pag mag 7-Eleven, 5 million, computer shop, 200,000 noon, barber shop or malaking salon, nasa 300,000. Sabi ko nga laundry shop, nasa 250, bukod pa po yung operating expenses. Kaya talagang isip ako ng isip, anong business or ano yung puwede kong additional source of income na hindi ko po kailangang iwanan yung current na trabaho ko kasi siya po yung pinaka bread and butter ko. Pero kailangan kong mabilis na makaipon po ng 1,000,000 para dun sa kapatid ko. Eksakto, eto pong kaibigan ko kung familiar po dun sa mga iba sa inyo diyan, si Miss Joanne Sunyo is may barkada ng college. So, we're barkada ng college, 4 years po kaming magka-block. So, na-invite niya po ako, na-share-an niya po actually nag-dinner lang po talaga kami. Okey, silang mag-asawa. So, out of nowhere siyempre siguro baka talagang, gusto lang din nila ma-share, nag-dinner lang kami tapos tinanong ko sila, ako yung nagtanong, "Hoy, anong pinagkakaabalahan mo, 'di ba social media?" Sabi ko, "Bakit nagpupunta ka kung saan-saang bansa?" Sabi ko, "Tsaka bakit nasa executive subdivision na siya?" Eh, alam ko ang bahay nila nandiyan po sa may Makati, malapit po sa PRC, sa Philippine Racing Club. Medyo magulo po do'n, squatter area, ganyan. Tapos makita-kita ko nasa exclusive subdivision sila. Tapos sabi nila, "Nagbi-business kami ni Nat." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Sino si Nat?" Sasabi niya, pa-husband niya, "Ano bang business niyo?" Sabi ko, "Uy, nakapag-asawa ka ng mayaman." Sabi ko, "Foreigner?" Yun pa talaga yung tanong ko. Kasi gano'n yun ang sabi ko, "Nagbi-business? Ilang taon na ba siya?" Sabi kong gano'n. Kasi ang thought ko 'pag nagbi-business dati, eh, siyempre may edad na, mga 40 plus na. At that time, masasabi ko yung edad ko, 28 years old po ako no'n. 28 years old po kami. Sabi niya, "Ano ka ba, halos kaedad lang natin siya." Sabi ko, "Anong business niyo?" "Yusana." Sabi ko, "Ha? Ano yun?" Never heard po. Kaya kung kayo po hindi niyo po familiar sa Yusana, okey lang po yan, gano'n din po ako. Kung familiar po kayo, mas good po 'to sa inyo, 'di ba? Kasi at least alam niyo na po siya, 'di ba? So, never heard, sabi niya mga nutritionals. Sabi ko, "Ha? Hindi ako familiar." Eh, nagtrabaho po ako ng Unilab. So, sasabi ko, "Sama mo naman ako diyan." O 'di sama daw, sabi niya, "Di mo na 'to kailangan, Alma." Sabi niya, "May mga negosyo ang parents mo." Sabi ko, "Noon yon, hindi na ngayon." Hindi niya alam po yung transition na ng buhay namin na nabaon na kami sa utang. Okay. So, in short, na-share po sa'kin ng Yusana, okey? So, nung na-share po sa'kin ng Yusana, wait lang po, nagha-hang siya. 'Di ba, bakit? Sorry, Coachy, at nag-hang yung screen ko. So, anyway, so nung na-share po niya sa'kin yung Yusana, so siyempre 'di ba may capital po siya, okey? Meron po siyang, tawag dito, na ilalabas katulad po na nabanggit ni Miss Christie, 'di ba? So, sabi ko nun sa sarili ko, "Shucks, kailangan daw maglabas ako ng 38,000, eh, kailangan ko nga ng extra income." Nung time ko po 38,000 po yung pang-startup, okey? So, wait lang po, bakit siya nag-hang? Try mo, coach, i-ano, stop share muna, tapos share na lang ulit. Wait, hindi nga lumalabas, Coach, yung cursor, eh. Ini-escape ko nga siya, ayaw, eh. Try natin. I-stop kita, coach. Yan. Sige nga. Ayun, 'yan. Balik po ulit ako, sorry. No problem, coach. Okey. Iba talaga 'pag live, 'di ba? Okey, ayan, I'm back. Sige, kita niyo naman, 'di ba? So, 'di ko na i-play para at least ano, kasi nagha-hang siya, eh. So, nung nakita ko yung buong products and wait, sige, i-play ko na lang din para kita niyo. So, nakita ko yung buong products company, hindi ko na siya question. Kasi as discussed kanina, Miss Christie, yung founder, yung gumawa, mayroong third party research tool, nasa MIMS, nasa PPD, madaming third party,
research, ay tawag dito, testing, sabi ko mas magagaling sila kaysa sa akin. Kasi industrial yung tinapos ko. So, mas malulupit yung mga scientists. Sabi ko, hindi ito mag-hire ng 150 scientists kung hindi talaga sila seryoso dun sa produkto. 'Di ba? So, unlike yung naririnig sa labas na wala naman talagang research, eto may research. So, hindi ko na kailangan mag-research. Diyan pa lang, sold na ako. Financial strength, sobrang stable niya kasi nandun po siya sa NYSE. When I did my research, imagine that this company is wala po siyang utang. So, gano'n siyang kalaki. Kaso ang tanong ko na lang sa sarili ko, I can do this? I'm not into sale. It's not my profession. I don't have market and I don't have time. Bakit po I don't have time? Ang work ko po is 9 to 6 from Makati to Valenzuela. Near Bulacan na po ako, malapit na po ako sa Obando. Uwian po ako. So, paano ko po siya gagawin? At that time, face-to-face lang po siya. Hindi pa po nagpa-pandemic noon. So, hindi din po ako salesperson kasi nakakulong lang ako sa trabaho. Pag tinignan niyo po yung mukha ko, sabi nga po ng iba, suplada. 'Di ba? So, sabi ko, naku, hindi ako mahilig magbenta, 'di ba? Hindi talaga ako salesperson. Tapos iniisip ko, hindi ko siya market kasi bata pa, tapos gimikera pa, alam mo yon. Sabi ko, sinong maniniwala sa akin na magninegosyo at magbebenta ako ng vitamins? Pero sabi po kasi nila, huwag kang mag-alala diyan, Alma. I-connect mo lang kami sa mga kakilala mo. May mga kakilala ka bang may high blood, may diabetes, nagva-vitamins, o naghahanap ng part-time o gusto magkanegosyo? Sabi niya, i-connect mo lang kami. Pag na-connect mo kami, sabi niya, kami yung maggagawa para sa'yo. Ibig sabihin, sila yung magpe-present. Okay, dalawa lang yung mangyayari. Either bumili sila, pag gusto nilang bumili, yung stocks mo ang ibebenta, Alma. Pag ayaw nila, gusto nila is maging brand partner, magiging under siya ng organization mo, magko-commission ka. Pero ang gagawin mo lang is just to connect to us. Sabi niya, for the meantime. So sabi niya, nandito ang buong team na nakasuporta. Sabi ko, madali lang siya, may team naman pala. Tapos nakita ko different stories, iba't ibang background po. Meron pong yun nasa una po, si Sir Gerald and Cindy Claudio is seaman. Si Doktora Melina, okay? Si Miss Michi Lantaho is flight attendant. Si Cap Arnel and si Miss Mau is kapitan po ng barko tsaka IT. Si Sir Lincoln Lim, tingnan niyo, nagtrabaho po ako ng Toyota. Siya po is may-ari po ng Toyota, president po ng Toyota Valenzuela and Toyota Quezon Ave. Sabi ko, yung mga boss ko dati, ngayon sila na po yung mismo nagyuyusana pa din, mga big time na negosyante na to. Di how much more ako na ordinaryong tao. 'Di ba? So, doon ko nakita. Sabi ko noon, bakit ba talaga ako nagtatrabaho? Bakit ba ako nag-abroad? 'Di ba isa lang po ang sagot natin? Para sa future, para sa dreams. Alam mo, kinompute ko po noon, that time 28 ako, sabi ko gusto ko magkaroon ng sariling bayat lupa. Cars, savings, mahalaga po sa akin ng savings. Kasi yun nga po yung kailangan ng kapatid ko. So ang savings ko talagang gusto 1M. So any moment may time bomb, kailangan ko siya na mabili. Sabi ko kung worth lang yan, kinompute ko po siya. Imagine mo, ang tanong sa akin ni Joanne tsaka ni Sir Nat is, if I can save 10,000 every single month working as a manager, alam niyo mabilis kong sagot? Hindi. Imagine that, sabi niya, sige, given Alma, kaya mo makipag-save ng 10,000 every single month. In 1 year, yung dream mo na tinatrabaho, kaya ka nagsumikap, kaya ka nag-a-abroad, sa isang taon may 120,000 ka. In 10 years, you have 1.2 million. In 20 years, meron kang 2.4 million. In short, in 50 years, I have 6 million. Imagine that, 28 ako plus 50 years, o di 78 years old bago ko makuha. Sabi ko nun sa sarili ko, malabo na yan. Ang tanong, buhay pa kaya ako niyan? Yung kapatid ko, 10 years bago ako magka-1 million, any moment, pwede siyang atakihin. So, hindi pwede. Sabi ko, gawin ko ang Yusana, part-time. Sabihin ko na lang, after 5 years, same ako ng dreams, kaya ako siya tatrabahuhin. May work ako, yung work ko pang expenses, yung kita ko sa Yusana pang savings ko. 1 year, if I can earn 100,000 every single month, kahit 5 taon ako sa Yusana, in 1 year, I have 1.2 million.
2 years, I have 2.4. Yung 50 years ko sa labas, I have 5 years lang sa USANA. So sabi ko noon, why not? 'Di ba? Sabi ko, give it a shot. Kasi sabi ko, 10 taon ako sa corporate, wala naman akong ganyang kalaki. Sabi ko, kung uulitin ko yun, walang magbabago. Eh, bakit hindi ko subukan na mag-USANA? Part-time ko siya gawin. Hindi naman kailangan ng 8 hours, just 2 to 3 hours lang per day. Instead na manood ako ng telenovela, instead na makipagsabayan ako sa traffic, gawin kong productive yung 2 hours. 'Di ba? So, imagine that, bakit ko siya dinesidean? Una, eto yung nakita ko sa USANA. It's a health investment. 'Di ba malaki po yung ginastos namin? What's 35 pesos o 33 pesos na iinumin mo as health investment? Actually, yung 38,000 na investment, kahit inumin po yun ng buong pamilya, mape-prevent yung sakit mo compared dun sa 1 million na gagastusin mo. O wag na lang po 1 million, yung 38,000 na pang-invest ko noon sa USANA, okay? Imagine that, isang araw mo lang ngayon yun sa ospital, sa panahon ngayon. Eh ito, invest mo na sa buong pamilya mo. Sabi ko, wala akong lugi kasi 100% products. Ibenta ko, kikita ko. Hindi ko siya ibenta, gagamitin ng buong pamilya, wala akong lugi, healthy kami. Pero may free business ako. Saan ka makakita, bumili ka lang naman ng vitamins, may libre ka ng business, which is online and flexi. So, pwede ko siyang gawin habang nag-work. Hindi ko kailangan ng huge inventory na katulad ng mga iba, na kailangan mo ng bolto-bolto para kumita ka ng malaki. No. Hindi ko kailangan ng empleyado, kaya nga po siya, di ba, dropship, i-connect mo lang siya. Ibig sabihin, less operational expenses. Hindi mo din kailangan mag-isip kung paano mo i-innovate yung products mo kasi meron kang 150 scientists na nag-i-innovate ng products. Meron ka ding global business operation, 'di ba? Sabi nga po kanina, this is a global business. So ibig sabihin, meron kang global sales and marketing support na kapag nagkaproblema ka dun sa mga countries na may USANA, you can email that at sasagutin ka nila lahat ng problema mo. Yung mga client mo, kung may inquiry, sasagutin po nila. Saan ka makakita ng ganong kagandang negosyo? Sa labas, 'pag nagnegosyo po tayo, every time na mag-e-expand ka sa bawat countries o sa bawat kanto o sa bawat ibang lugar, cities, maglalabas ka ulit ng capital. Dito, one time lang, bumili ka lang ng produkto, gamitin mo man o ibenta mo, pero you can expand in 25 countries. Kaya ang tawag ko dito sa business na 'to, para akong may e-pharma. Okay? Kasi I can tap the global. Hindi siya limited sa Philippines, napakalaki po ng opportunity. Oo, since nakita ko yon, but may ako. Ano yon? Wala kasi akong pera, meron po kaming utang. Kaya kung kayo po, walang pera, hindi po ako nabibigla doon. Kasi 97% naman po na nag-start sa USANA, wala naman po talagang pera. Pero sabi nga po, hindi okay lang na wala kang pera, pero hindi okay na walang paraan. Kasi hindi ka man po mag-USANA, dadating at dadating sa buhay natin, gagawa't gagawa po tayo ng paraan. So, sabi sa'kin ng kaibigan ko, "Okey lang, Alma, na wala kang pera, pero 'wag gawan mo siya ng paraan para solusyon sa lahat ng problema mo habang buhay." But, siyempre napapaisip ka, may utang akong 100,000 dahil dun sa hospitalization ng kapatid ko. Ta's mangungutang na naman ako, paano kung hindi ko siya mabenta? 'Di gamitin, okey, given. Eh, di nadagdagan na naman yung utang ko. Paano 'pag nagkasakit siya, mangungutang na naman ulit ako? Second, yung salary ko enough lang talaga pang basic needs, okey? Tapos, maybe it's not the perfect time. I have a lot of priorities. Kasi nga po, nagbabayad ng utang, may sakit yung kapatid ko, talagang hindi siya kasama sa budget, 'di ba? Tapos, I'm not willing to take risk. Hindi po kasi ako risking tao. Pero sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Okay? Tapos, I look at to the USANA opportunity as blessings and solution, not an expenses. So, ganyan ko siya tinignan. Kasi sabi ko, tama naman si Nat, gagawa't gagawa ako ng paraan. Eh, this time, gumawa ako ng paraan para solusyon sa lahat ng problema namin habang buhay. Sabi ko, ilan 38,000 na ba yung dumaan sa kamay ko?
o ilang 20 plus or 50,000 na dumaan sa kamay natin, hindi nga natin alam kung saan napunta eh. So this time, as investment na lang. 'Di ba? Tapos, sabi ko, take a risk because not taking it as a risk is the biggest risk at all. Sumusubok lang naman tayo lahat eh, kasi nung nag-apply din naman tayo ng trabaho, sumubok lang tayo, 'di ba? So, why not na sumubok din ako ulit. Sabi ko, it's better to try than to regret. You know what? Within 24 hours nakagawa po ako ng paraan. Kasi iniisip ko, 'pag naman buhay ang nakataya, 24 hours nakakagawa din tayo ng paraan. Eh, di ginawan ko siya ng paraan, 'di ba? So, ito po yung nangyari sa'kin. Kasi sabi nga, nothing happens until you decide, make a decision, and watch your life move forward. So, this is nangyari sa'kin nakapag-start ako, nakuha ko yung products. So, alam niyo po ba, nagko-connect lang ako, tinuruan po nila ako, wag po muna kayong mag-i-invite o mag-she-share. Tuturuan po kayong mga tao na nag-invite sa inyo para hindi po kayo mahirapan. Okay? Pero kung gusto niyo pong mahirapan, pwede na po kayong magkuwento, 'di ba? Sabi niya sa'kin, "Wag ka muna magkukuwento, Alma, makinig ka lang sa'kin. Tuturuan kita kung papaano ta's i-connect mo sa'min." So, nakinig lang po ako kasi wala nga po akong idea, eh, tapos takot nga po. Nakinig lang ako sa kanila. Alam niyo po ba, in just 3 weeks, yung pinang-capital ko nabalik po siya agad. Tapos kumita na po kaagad ako ng 12,000 as part-time. O 'di ba ang laki-laki po, sabi ko kung OT 'yan, patay patay ka na diyan bago ka kumita ng 12,000. Ubos-ubos ka na diyan. You know what? Ganyan po ako no'n nung nagpa-part-time. After office, I'm so very excited na gawin ang Usana. Kasi alam ko yung work ko, yun yung nagpo-provide sa basic needs namin. Pero yung Usana, nararamdaman ko, eto po yung magpo-provide naman nung dreams ko, na which is ang tagal ko ng hinahanap. After a year, I was able to earn a month 87,000. Kaya sabi ko no'n, mas malaki pa siya sa sweldo ko. O disclaimer po, effort based po 'to. Hindi po siya just like, natulog ka lang o wala kang ginawa kumita, nagtrabaho din po 'to. Pero worth it po siya kasi 1 year pa lang samantalang 10 years ako sa corporate hindi po ako kumita ng 87,000. Eventually, I became a gold director. So yun po yung tama po yung sabi kanina na I was able to earn ng $1,000 for consecutive weeks. Amazing, 'di ba? What if hindi ako nag-try? What if hindi ko siya ginawan ng paraan? 'Di ba? Tapos alam niyo po ba, after a year yung kapatid ko napa-opera ko siya, 1 year and a half. Nanggaling po yun lahat sa Usana. Kaya sobrang amazing. Pero alam niyo, eto po talaga yung pinaka nakita ko sa Usana. It's not just about money. Yung money po kasi pwede mong kitain kahit sa lahat, sa labas. Madami pong opportunity. Pwede kang magtrabaho, pwede kang magnegosyo, pwede kang mag-abroad. A lot ng opportunity sa labas. Ano yung difference na nakita ko sa Usana? The options na pwede kong ma-provide sa pamilya ko. Ano pong options yun? Una, maging healthy ang pamilya ko. Takot na po kami magkaroon ng gano'ng sakit. Imagine nanay ko, tatay ko, kapatid ko may heart problem, 'di ba? Tapos ako din po noon ng bata-bata ang taas ng cholesterol, 'di ba? Tapos gusto ko mag-early retirement kasi ayoko nga po hanggang 60 years old magtrabaho ko. Gusto ko naman po ma-enjoy yung buhay ko. Ayoko nung katulad nung sa parents ko na lahat ng pinagtrabahuhan nila, binenta lang din kasi para pampagamot nila. Hindi nila na-enjoy yung life. Quality time with my family. Maging debt-free po ako. Makapag-travel, magkaroon ng investment. Dahil nakapagbenta kami ng mga lupa, gusto ko makabili ulit ako ng mga lupa. Magkaroon ako ng passive income, magka-savings, mabili ko yung mga gusto ko. Ang pinakamahalaga, bukod dun sa blessing na binigay sa akin ng Panginoon, makatulong po ako sa ibang tao. And siyempre, the growth. You know what? Yan po yung nangyari sa akin. Personal growth, dati po hindi po ako palasalita, okay, mahiyain, nasa loob lang po ng cubicle, nasa warehouse lang. Imagine niyo ngayon, andito na po, 'di ba ang dal-dal-dal-dal ko po, 'di ba? Tapos the travel, ayan po, so a lot of travel, so nag-cruise, dahil good for 2 lagi pong kasama yung kapatid ko. Swerte niya po, 'di ba? Lagi ko po siyang kasama ngayon na nagtra-travel si kuya. So, I've been to different countries, yan Miyakojima, Japan, Naha, Okinawa, buy my car, have ₱1,000,000 achiever, nakabayad ng utang, nakabili ng lupa. Mabilis na lang 'to pero eto yung pinaka the best sa'kin.
Yung quality time na magkakasama kaming magkakapatid. Lahat kami is OFW sa Japan. Si ate ko doon na siya nakatira. Minsan ayaw niyang umuwi dito kasi wala siyang pang-uwi, nahihiya siya. Pero alam mo, this time may option ako na, alam mo yun, nagsama-sama kami na pumupunta kami sa Japan hindi na para magtrabaho, para mag-tour na lang. Actually, right now, every year, 2 times ako na nasa kanya, nagbabakasyon ako 1 month ng 1 month. Sabi niya, "Alma, hindi na lang ako ang uuwi, kayo na lang ang pumunta dito." That's the option na isa sa pinangarap ko no'n. Pangarap ko lang magka-multiple visa ng Japan, multiple visa ng US. Because of you sana, I got all. 'Di ba? So, eto yung pinakamasarap, pandemic time. Hindi ko yan nawawala. Kasi lahat tayo naka-experience niyan na feeling natin early retirement, 'di ba? Alam niyo, sabi ko na lang, buti talaga nag-USANA ako. Kasi nung pandemic na yun, tuloy ang negosyo ng USANA. Naka-ready yung platform ng online. Nagagawa ko yung gusto ko. Nawalan man ng trabaho yung kapatid ko, sabi ko, "Huwag kang mag-alala, tulungan kita, pati yung mga anak mo." Ang pinakamasarap sa lahat, nakapag-give back ka sa community mo. Nakapaggawa ako ng community pantry. Tapos yung mga, tawag dito, frontliner nun, binibigyan ko sila ng policy. Sabi ko nun, blessings talaga ang USANA ng Panginoon. Pero kung tinignan ko siya nun as gastos, wala akong ganito noon. Until now, 'di ba? Imagine that, right now, I've been in USANA for 12 years. 12 years na po akong hindi nagtatrabaho. USANA lang po yung bumubuhay sa buong pamilya namin. Kaya I can say, buti na lang, nagdesisyon ako. Andun yung takot at duda. Pero sabi nga, hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. 'Di ba? So, I just give it a try. Sabi ko nga, sa mga guest po, try niyo lang po. Kasi madami naman na talaga tayong tina-try. You have 50% chances kapag tinry mo. Okay na yung may 50 kaysa naman sa 0, 'di ba? So sabi nga, whenever you see a successful business, someone's made the courageous decision. Siguro eto na yung pinaka-last slide ko. Sa mga, guest man o kahit sabihin na nating brand partner, ano yung gusto po nating path? Will remain where you are or embrace the new opportunities? Kasi sabi ko no'n, kung nag-remain lang ako, kung hindi ako nag-decide na mag-USANA, possible, financially anxiety and limitations pa din. Income stagnation, kasi matagal bago 'di ba tumaas yung sweldo. Retirement security concern, tatakot ako, 'di ba? Toxic environment, stressful talaga. The more na tumataas pa yung, position mo sa labas, the more na mawawalan ka ng time, the more na stressful, the more na demand ng kumpanya, ng mga boss. Sabi ko, maybe makakamiss ako ng business venture, looking for deeper purpose, kasi trabaho na lang ba ako ng trabaho? Tapos, the more na tumataas din yung kita mo at saka yung stress, the more na nagde-depreciate yung health. Hindi na po tayo pabata. Siyempre tatanda, 'di ba? Hanggang kailan natin kaya magtrabaho. The more na nai-stress, the more na madami pong sakit. 'Di ba? Kaya sabi ko no'n, just embrace new opportunities. Additional income, gusto mo? Do it. Yung sana, financial growth, nandiyan siya. Sustainable income talaga siya. Vibrant community, napaka-healthy ng community po ng USANA. Kasi sobrang positive po ng mga tao. Tapos, becoming ang entrepreneur, target nyo po magnegosyo kahit na maliit kapital. Kaya nga sabi ko, napakaganda ng platform ng USANA kasi even ordinary people can do the business equally, can earn equally. Basta masipag at matyaga ka lang. 'Di ba? So, making difference and protect your families ahead. So, guys, siguro yun lang. Thank you so much for the invitation. I hope na na-inspired ko kayo and I hope na it will help sa inyo na makapag-decide. Kasi once lang din po ako na nakatulad ninyo na nakaupo diyan. Nagdesisyon lang po talaga ako na gawan ng paraan para solusyon sa lahat ng problema namin habang buhay. And tinignan ko po siya as blessings ng Panginoon. Kasi naniniwala ko, lahat ng dasal po natin, sinasagot po ni Lord in different ways lang po. Okay? So, thank you so much, guys.
So, yun lang po. Thank you po, Coach Alma. Salamat po for your sharing, no? At marami po talagang nakapulot ng aral po dun sa inyong sharing. And nakarelate din ako kasi kagaya po ninyo, ginawan ko lang din ng paraan yung pag-start ko dati nung nag-join din ako dito sa USANA. Kaya tama yun, 97% talaga nang nag-join sa USANA, wala naman talagang pang-start. Okay? So, with that, bago po tayo maghiwa-hiwalay, may we ask po for a quick photo opportunity po, Coach Alma?